Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa oras na ito, nais kong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa ating AWS recognition. Una, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos na siyang nagplano ng lahat ng ito. Siya ang gumawa para mangyari ang gawaing ito. Talagang ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos ay mabuti sa ating church na patuloy na nag-iingat at nagbibigay sa atin ng magandang direksyon. At salamat din sa Panginoon sa buhay ni Pastor Bani na kanyang naging instrumento para ang AWS ay magpatuloy. Talagang napakaputi po ng Diyos sa kanyang buhay. Salamat po Pastor Bani sa iyong pagtsatsaga, personal na dedikasyon upang maturuan ang mga lingkod ng Panginoon. Ang iyong buhay ay pagpapala sa marami, lalo tigit po sa mga lingkod ng Diyos na nagnanais umunlad ang kaunawaan pagdating sa salita at sa paglilingkod. Talagang ako po ay personal na nagpapasalamat po sa iyo na ginampanan mo po ang tungkulin ng pagtuturo sa mga leaders po ng Church ng Logos. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay. Personally, talagang sabi nga po, yung aking hindi magampanan ay ikaw ang gumampan. Kung tutuusin, parang ikaw ang naging pangalawang ama. Kaya salamat po Pastor Bani sa iyong sakripisyo, sa iyong walang sawang pagtuturo at pagmamahal po sa mga kapatiran, lalo tigit po sa mga leaders. Salamat po. Talagang hindi kayang sukatin o bigkasin ang aking pasasalamat po sa iyo, Pastor. At ganun din, maraming salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga leaders na ngayon ay magtatapos ng 1 taon ng AWS. Kaya salamat sa Panginoon sa inyong pagtsatsaga, sa inyong ginagawang sakripisyo. Sabi nga ay hindi madali na mag-aral, hindi madali na gumawa ng assignment, pero nandiyan kayo, nagpatuloy. Salamat sa Diyos sa inyong ginagawa, sa inyong pagsisikap. Tunay na alam ng Diyos ang inyong puso. Alam ng Diyos ang inyong motibo. Kaya salamat sa Panginoon sa bawat isa. Kay Brother Cesar, Brother Japet, Brother Jess, Brother Eugene, Brother Atan. Salamat sa inyong patuloy na pagtsatsaga. Kaya purihin ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa inyong buhay. At ganun din, encouragement sa inyo na huwag kayong matakot sumunod sa Panginoon, huwag kayong matakot na maglingkod sa Panginoon. Talagang hindi madali ang maglingkod sa Panginoon, pero ang sigurado ay masarap maglingkod sa Panginoon. Tulad ni David, nung siya ay pinili ng Diyos, ay siya ay sa paningin ng tao ay hindi karapat-dapat. Minsan ito ay naranasan nyo din na parang hindi kayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos, pero lagi nyo tatandaan ay ang tinitingnan ng Diyos ay laman ng inyong puso. Kaya kung hindi man kayo karapat-dapat sa tao, sa paningin ng tao, ay karapat-dapat naman kayo sa paningin ng Diyos. Huwag niyong tingnan ang inyong kahinaan, ang inyong kakulangan, sapagkat ang tinawag ng Diyos ay hindi ang mga qualified, pero ang kanyang tinawag ay ginagawa niyang qualified para sa ministry. At isa kayo doon sa i-qualified ng Panginoon. At ito yung unang hakbang na ibinigay sa inyo ng Panginoon, na inyo namang napagtagumpayan. Ibig sabihin ay talagang binibigyan kayo ng Panginoon ng kakayahan para lubusang makapaglingkod ng may kaayusan at buong ini-equip kayo ng Panginoon sa inyong mga kailangan sa pagmi-ministry. Kaya salamat sa Panginoon. Sana ay tuloy-tuloy lang at gawin ito ng may kagalakan lagi sa puso at hindi napipilitan, hindi nabibigatan, hindi aksidente ang pangyayaring ito na bigla akong umalis, bigla akong napalayo, at biglang kayo ang naging take over ng gawain. Ito ay paghahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sana ay tuloy-tuloy lang at
patuloy na magkaisa sa mga dapat gampanan na tungkulin sa church. At ang sigurado dyan ay sasamahan tayo ng Panginoon, sasamahan kayo ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bahagi ng pagsubok, bahagi ng buhay ang pagsubok, pero ang sabi ng Panginoon ay hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Yun ang inyong laging tatandaan. Lahat ng inyong gagawin, ipagkatiwala sa Panginoon, ibigay sa Panginoon, at sigurado ang Diyos ang magpapala sa inyo. Marami kayong kakulangan, pero sigurado habang kayo may kakulangan, ang Diyos ang magbibigay ng katugunan. Kaya salamat sa Panginoon sa okasyong ito, sa kaganapang ito, at sana ay mas maging confident pa kayo na maging lingkod ng Diyos habang patuloy kayong nag-aaral, nagsasaliksik, at nagpapaunlad ng karunungan, ng kakayahan sa pag-unawa sa salita ng Panginoon at sa paglilingkod. Gabayan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong gagawin. At ingatan ng Panginoon ang inyong puso na laging maging malinis, laging maging tapat, at laging mababa sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. God bless sa inyong lahat. Purihin ang Diyos, sa Diyos ang kapurihan. Sabi nga sana ay nandyan ako, pero hindi yun ang plano ng Diyos. Ito ay isang katuparan din sa akin na panalangin, pangarap para sa church na hindi man tayo makapagtapos ng sinasabing ang tunay o yung Bible school na nakikita natin niya pinag-enrollan ng iba, pero sigurado itong Bible school na ating ginagawang ito, ang AWS, ay iisa ang ituturo diyan. Iisa ang matututunan natin diyan. Wala man tayo doon, hindi natin kailangan na mag-enroll ng mamahaling na school para sa Bible school, pero nagpala sa atin ng Diyos sa buhay ni Pastor Bunny na tayo maturuan ng tamang doktrina, tamang aralin na dapat matutunan. Kaya sana maging matyaga pa rin kayo sa pag-aaral. Kaya salamat sa Panginoon. Kagalakan ng aking puso na ang bawat isa sa inyo ay makapagtapos hanggang third year sana. Yung panalangin natin hanggang third year. At para talagang hindi sa pagmamayabang, hindi sa pagmamalaki, kundi ito yung isang fulfillment sa bawat isa sa atin na nahakbangan natin ang tuntunin ng Panginoon. Nahakbangan natin ang paraan ng pagpapaunlad sa ating mga karunungan at sa ating mga kakayahan. Kaya salamat sa Panginoon sa bawat isa. Purihin ang Diyos, sa Diyos ang kapurihan sa lahat ng bagay.